Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po sa bansang Pilipinas, mga kapatid, at magandang gabi dito sa bansang Amerika. Sa lahat po ng ating mga kapatiran sa lahat ng panig ng mundo, ang pagpapala po ng ating rabay ay sumaating lahat. At ang kanyang kagalingan at kagandahang loob ay mapasa atin po, sampu ng ating mga mahal sa buhay at para sa ating mga anak. Mga kapatid, tayo na naman po ay nabigyan ng pagkakataon ng rabay para po makapag-aral na naman ng kanyang salita. At ako po natutuwa dahil sa ibinigay po niyang aral ngayon napapanahon. Ito'y aral para sa mga nagbabalak mag-asawa at sa mga may asawa na. Ang tema po natin ay paano maging mabuting asawa. Kaya kung ikaw ay may asawa, makinig ka kapatid ko. Kung ikaw naman ay nagbabalak at naghahanap ng mapapangasawa, makinig kang mabuti. At sa babae na naghihintay ng kanyang magiging asawa, talasasin mo kapatid ko kung ano yung magiging kriteria mo para magkaroon ka ng tinatawag na mabuting asawa. So tatalasasin po natin, ihanda po ninyo ang inyong mga paa. Kung kayo'y maapakan ko paminsan-minsan, sabihin nyo, ouch. Okay? Dahil ako, inapakan ko rin ang sarili ko nang ibinigay ito sa atin ng rabay. At baka maapakan ko rin yung aking katabi dito na asawa ko, huwag siyang magtatampo dahil hindi naman ako ang naninermon. Binabasa ko lang po yung salitang ibinigay ng rabay. Ano po? Dahil alam ko, marami akong paa na maapakan sa oras na ito. Pero tayo po ay matutuwa dahil tayo po ay itatama ng rabay. Dahil ang gusto po ng rabay sa atin magkaroon tayo ng maayos, mapayapang pamumuhay at masaganang buhay. Kaya po ito yung dahilan kung bakit tayo po ay nabibigyan ng mga aral na napapanahon. Kaya po talasasin natin at ulitin ko, ako po ay tagapagbalita lamang at tagapagbigay ng mensahe. So talasasin po natin, ang una pong salbo na ating ikukwento yung pong karakteristik ng isang asawang lalaki. At matatalasas natin kung ito'y karakteristik ng asawa mo. Kung hindi, abay oras na para magbago ang asawa mo, ano po. At kung ikaw naman kapatid na lalaki, hindi mo ito karakteristik, abay hanggat maaga at may panahon pa, baguhin mo ang sarili mo para naman ngumiti ang asawa mo. Hindi yung palagi nakasimangot, ano po. Eto, talasasin natin. Simulan natin ang pagbasa sa mga karakteristik ng isang lalaki kung siya ba ay magiging isang mabuting asawa. So lalaki muna, ano po? Huwag kayong ngumiti mga babae dahil maya-maya kayo rin naman. Now, ito yung para sa lalaki. Simulan natin sa Genesis chapter 2, verse 23. Ito yung dahilan kung bakit ang lalaki ay maghahanap ng asawa. Now, ulitin ko ang lalaki ang siyang maghahanap ng asawa, hindi ang babae. Ngayon pa lang, baka naapakan ko na yung paan ninyo. Dito sa Genesis chapter 2, verse 23, ito ang sinasabi niya. Page 18. Ito ang sinabi ni Adan o Adam nang bigyan siya ni Amang Yahweh ng asawa. Nang likain niya si Eva or Haba sa Hebrew. Sabi niya, at sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Now, anong sabi ni Adam? Sabi niya, nang makita niya ang kanyang asawa, abay, sobrang tuwa ni Adam. Anong sabi niya? Buto ng aking buto, laman ng aking laman. Ibig sabihin nakita ni Adam ang kanyang sarili sa katauhan ni Eva. Bakit kanyo? Dahil nang nilikha si Adam, mag-isa lang siyang nilikha.
Pero nang gawin o likain ni Amang Yahweh si Eva, nakita ni Adam ngayon yung kanyang sarili sa katauhan ni Eva. Kaya sinabi niyang buto ng kanyang buto at laman ng kanyang laman. Kaya ito ang dahilan kung bakit nasulat ang verse 24. Okay, lalaki, makinig ka. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Hallelujah! So ano ang unang responsibilidad mo, lalaki, bago ka maghanap ng mapapangasawa? Ay dapat mayroon kang paglalagyan o pagtitirhan sa magiging asawa mo bago ka maghanap ng mapapangasawa. Ouch! Ibig sabihin, hindi habang panahon makikitira ka sa nanay at tatay mo. Hindi yan tunay na lalaki at hindi ka dapat maghanap ng mapapangasawa mo kung ganito ang magiging asal mo agad-agad sa una pa lang na salbo ng ating kwento. Ibig sabihin, hindi ka pa handa. So, ang ibig sabihin nito, bago ka magdesisyon na maghanap ng mapapangasawa, itanong mo sa sarili mo, saan ko ititira ang aking asawa? Now, pansamantala maaari, tumira ka sa magulang mo. 1 buwan, 2 buwan. Inabutan na ng taon. Abay kapatid ko, ayon sa sinasabi natin dito, iiwan mo yung mga magulang mo at makikisama ka sa asawa mo at titira kayo at mamumuhay kayo ng na iisang laman. So dito pa lang, ipinapakita na ng lalaki ang kanyang kahandaan sa buhay. Kasi nang makita ni Adan ang kanyang asawang si Eva, ay sobrang tuwa niya. Ikaw ba naman, makakahanap ka ng tinatawag mong soulmate. Makakatawag ka ng kasama mong magiging kasama mo sa buhay. Okay? Kaya, ang sinasabi niya dito sa Efeso, takbo tayo kagad sa Efeso. Ito, ang sinasabi sa Efeso, mga kapatid ko, mula sa lumang tipan, lumagag tayo dito sa tinatawag na bagong tipan. Sulat ni Apostol Saulo sa mga taga-Efeso. Now, si Saulo, bagamat hindi nag-asawa, pero ang mga sinasalita ni Saulo ay inspired ng ating rabbi. Kaya talasasin mo, bakit ganoon na lang ang pagkatuwa ni Adam nang makita niya si Eva? Dahil nakita niya ang kanyang sarili sa katauhan ni Eva. So kung nakikita mo ang sarili mo sa asawa mo, anong gagawin mo sa asawa mo? Eto, Efeso chapter 5, verse 25. Eto ang sinasabi niya. Page 1401. Excuse me. Sabi niya rito, mga lalaki. Ano sabi niya? Mga lalaki. Sabi niya, di ba? Ibigin ninyo ang inyong asawa. So, ang una mong magiging responsibilidad, kapatid ko, since nakita mo ang asawa mo, nakita mo ang sarili mo sa katauhan ng asawa mo, at pinili mo yung asawa mo, unang-una ikaw ang namili ng mapapangasawa mo. Hindi ka pinilit, walang pumilit sa'yo. Maliban na lang kung mayroon sa inyong pinilit at may shotgun yung asawa mo nang ikay pinasagot niya ng oo, wala naman siguro po. Hindi ka pinilit, ikaw ang namili. Kaya nga tinatanong, bago ka ikasal, kapatid, ikaw ba'y napunta rito nang hindi pinilit? Kasi actually, yan din ay tinatanong ko. Kung sino man sa kanila ang may pilit, na pinilit na pumunta lang para magpakasal. Pero, kaya itong sinasabi niya, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Now, paano ba iibigin ang ating mga asawa? Tama na ba yung salitang I love you, darling? Tama na ba kaya yun? Natigil na kaya yun? Okay, talasasin natin. Kung paano ihahambing ang pag-ibig natin sa ating asawa sa sinasabi na Apostol Saulo. Eto, talasasin natin. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa.
na gaya naman ng ating Mesyas na umibig sa asemblya at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Wow! Ano daw ang kahalintulad ng pagmamahal sa atin? Pagmamahal natin sa ating asawa? Dapat ang salitang pagmamahal sa ating asawa, sabi ni Saulo, ay katulad sa pagmamahal ng Mesyas sa kanyang asawa. Now, sino ang kanyang asawa na hinihinday niyang pakasalan? Ang asemblya. At dahil sa pagmamahal ng ating rabay sa kanyang kabiyak, anong ibinigay ng rabay? Ang kanyang buhay. Now, sino sa inyong mga lalaki sa ngayon ng may asawa ang magtataas ng kamay na ibibigay nyo ang buhay nyo para sa inyong asawa? Taas ang kamay. Now, huwag nyong itataas kung hindi kayo sigurado. Nakikita kayo ng asawa nyo ngayon. Now, kung sigurado kayo, therefore, ibibigay mo ang buhay mo sa asawa mo. Anong ibig sabihin ng ibibigay mo buhay mo? Lahat ay gagawin mo para sa ikabubuti ng asawa mo. Maliwanag yan Gagawin mo para sa ikabubuti. Hindi ko sinabing ikakasama. Para sa ikabubuti. Maliwanag yan. Okay? And then sabi niya dito sa verse 28, ibaba kong pagbasa kung bakit ganito na lang pagmamahal ng ating rabay sa asemblya para magkaroon tayo ng tinatawag na halimbawa. Verse 26, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ganito nilinis ng rabay ang kanyang kabiyak na asemblya, upang ang asemblya ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Now, maliban sa pag-ibig mo sa asawa mo, anong gagawin mo pa, lalaki? Dahil sa'yo, malilinis ang asawa mo. Maaaralan ang asawa mo sa salita ng Ama. Ibig sabihin, lalaki, ikaw ang may responsibilidad para maghanap at matuto sa salita ng Ama para naman matuto ang asawa mo. Now, hindi matututo ang asawa mong babae kung hindi ka matututo lalaki. Katulad ng ginawa ng rabay sa kanyang kabiyak. Okay? Kaya sabi niya sa verse 28, gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Now, sino ba sa inyo ang namumuhi sa sarili niya? Wala. Abay, kung namumuhi ka sa asawa mo, galit ka sa asawa mo, hindi mo mahal ang asawa mo, abay, hindi mo mahal ang sarili mo. Okay? Sasampalin mo ba ang mukha mo? Sasampalin mo ba sarili mo? Sasaktan mo ba sarili mo? Kapag sagot mo hindi, wag mong gagawin sa asawa mo, kapatid ko. Okay? Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Totoo yan. Kundi kinakandili at minamahal. Anong sabi? Kinakandili. Now, ano ba ibang salita ng kinakandili? Inaalagaan. Iniingatan. Ganito dapat ang turing natin sa ating mga asawa. Kinakandili. Okay? Now, paano natin sila iingatan at kakandilihin? Magpapagwapo ka na magpapagwapo para masabi ng mga kapitbahay mo, nagwapo ang asawa ng asawa mo? Talasasin natin. Okay? Ito, makinig ka lalaki. Unang Timoteo chapter 5, verse 8. Ito, kung paano mo kakandilihin ang asawa mo. Basahin natin itong sinulat ni Apostol Saulo kay Timoteo. Eto, unang Timoteo chapter 5, verse 8. Eto, page 1429. Ito'y sa lalaki, makinig lalaki. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan,
ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Anong sabi niya? Pag hindi mo daw kinakandili ang iyong sariling kanya, meaning ang asawa mo, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan at lahat ng nasa sambahayan mo, mga anak mo, pag hindi mo daw kinakandili, anong nangyayari? Abay, mas masahol ka pa sa hindi nananampalataya. Tumanggi ka sa pananampalataya at mas masama ka pa sa hindi nananampalataya. So kapatid ko, abay wala kang turing sa sarili mo kung hindi mo kakandilihin ang asawa mo at ang iyong sambahayan. Ibig sabihin, hindi mo sila iniingatan at inaalagaan. Kapatid ko, abay anong gagawin mo? Abay, sana hindi ka na nag-asawa. Okay? Anong sinasabi ba ng proverbio? Para sa isang ehemplo ng pagkandili, eto. Proverbio chapter 6 verse 8. Eto, ang sinasabi ng proverbio. Proverbio chapter 6 verse 8. Proverbio chapter 6 verse 8. Eto, ang sinasabi ng Kawikaan. Kawikaan chapter 6 verse 8, page 730. Nung sabi niya, ang isang mabuting asawang lalaki, sabi niya, ay naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init. Ibig sabihin na marunong maghanap buhay, marunong magpamilya, marunong maghanap ng ikabubuhay para sa kanyang asawa at para sa kanyang mga anak. Anong ibig niyang sabihin? Naghahanap buhay kung kailan may pagkakataon. Sabi niya, tag-init. At pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. So, any season, tag-init at pag-aani, anong ginagawa niya? Naghahanda ng kanyang pagkain at pinipisan ang pagkain sa pag-aani, meaning naghahanda, naghahanap buhay. So, kung ikaw lalaki walang hanap buhay, abay, mahiya ka naman sa asawa mo, kapatid ko. Obligasyon mo bilang lalaki na alagaan at kandiliin ang asawa mo at mga anak mo. Okay? Ikaw yung provider. Kumbaga sa English, ikaw yung nagbibigay ng sahod sa asawa mo, hindi yung kabaliktaran. Ang lalaki ang nagbibigay, hindi yung babae ang nagbibigay at yung lalaki ang tumatanggap. Abay kapatid ko, mahiya ka naman. Ikaw ang naghanap sa asawa mo, nakakandiliin mo, hindi ikaw yung naghanap sa asawa mo para ikaw ang kakandiliin niya. Excuse me. Okay? Ano pa? Unang Timoteo chapter 6 verse 19. Ito pa, talasasin pa natin. Naghahanap buhay yung lalaki. Ano pa? Unang Timoteo chapter 6 verse 19. Ito pang sinasabi. Lalaki, makinig kang mabuti. Unang Timoteo chapter 6 verse 19, page 1431. Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan. Para saan? Para sa panahong darating. Pinaghahandaan mo pa daw yung araw na sinasabing baka magkaroon ng tinatawag na, anong tawag sa Ilocano? Gawat. Yung taggutom. Dapat pinaghahandaan mo rin. Anong ibig niyang sabihin? Ikaw daw lalaki ang magsasabi sa asawa mo na mag-ipon para sa taggutom or kawalan ng makakain. Hindi yung pagbigay mo ng sahod mo, pareho kayong mag-asawa, nalulustayin lahat. Buhay milyonaryo, isang araw, kinaumagahan, wala na. Hindi. Ikaw daw lalaki ang magsasabi sa asawa mo dahil ikaw yung makakaisip na maghanda para sa panahong darating.
Hindi ikaw lalaki yung magsasabing ubusin nyo at gastusin nyo lang yung mga natatanggap mong sahod at hindi ka na mag-iipon para bukas. Hindi. Dahil hindi mo alam lalaki kung kailan ka magkakasakit or kung kailan ka mawawalan ng hanap buhay or kung kailan may gutom. Katulad ngayon, COVID-19, walang trabaho, tinanggal ka sa trabaho, kung wala kang ipon, hindi na kayo kakain. Wala na. Nasaan na yung obligasyon mo na alagaan at kandiliin ang asawa mo? Obligasyon mo ito sa silong ng langit. Dahil ito'y ipinangako mo sa harapan ng Ama na alagaan mo ang asawa mo. Sa hirap at ginhawa. Ha? Kaya, kapatid ko, maghunos dili ka, bago ka mag-asawa. Okay? Sunod. Ano pa? Unang Pedro chapter 3 verse 7. Ito. Unang Pedro chapter 3 verse 7. Unang Pedro chapter 3 verse 7, page 1469. Gayon din naman, kayong mga lalaki, lalaki na naman, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundunganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Alalahanin mo daw ang asawa mo. Medyo may tinatawag na kahinaan. Hindi katulad mo na malakas sa lahat ng parte. Meaning medyo sensitibo ang asawa mo. Mas mahina sa pangangatawan, mas sensitibo sa emosyon, at sa lahat ng mga bagay, mas mahina sila sa lalaki. Isaalang-alang mo daw ito, sabi ni Apostol Pedro. Ibig sabihin, huwag kang masyadong tinatawag na agresibo, palasak kung magsalita, at ituturing mong asawa mo na parang kasing lakas mo. Huwag naman daw, kapatid ko, sabi ni Pedro. Now, sa mga apostol, si Pedro lang ang may asawa. Kaya alam ni Pedro kung anong ibig sabihin ng may asawang babae na mas mahina sa lalaki dahil naranasan ni Pedro. So sa emosyon, sa pananalita, sa pag-uugali, medyo mas sensitibo sila. Okay? Kaya talasasin mo. Mas sensitibo yung mga babae. Ingatan mo, kapatid na lalaki, na makasakit ka ng damdamin. Okay? Huwag kang maging pusong bato. Alalahanin mo yung asawa mo. Ano pa? Sabi niya, Proverbio. Proverbio chapter 5 verse 15. Eto. Proverbio chapter 5 verse 15. Eto, sinasabi niya, makinig kang mabuti lalaki. Proverbio 5:15. Simulan ko pagbasa ng 15. Sabi niya, uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig at sa nagsisiagos na tubig sa iyong sariling balon. Ang lalim nito Now, anong ibig niyang sabihin? Uminom ka daw ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig. Meaning, kumain ka ng pagkain doon sa inihahanda ng asawa mo, hindi kung saan-saan nang naghahanda. Anong sabi niya? Kumain ka at uminom ng tubig, saan? Sa iyong sariling bukal. Meaning, sa iyong sariling tahanan. Anong ibig kong sabihin? Huwag kang maghahanap ng ibang tahanan na kukuhanan mo ng tubig at kainan. Mananabugbang yung mga bukal sa kaluwangan at mga agos ng tubig sa mga lansangan? Hahanapin mo ba kung saan-saan? Nagtatanong siya. Maging iyong mag-isa at huwag sa di kilala na kasama mo. Huwag ka daw kung saan pupunta na hindi mo kilala. Kung sino-sinong naghahanda ng pagkain mo. Anong ibig kong sabihin? Pagpalain ang iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. Meaning, anong ibig kong sabihin? Huwag kang maghahanap ng idadagdag sa asawa mo.
Wala namang siguro sa atin, ano? Wala. Hallelujah. Kaya sabi niya, Ecclesiastes chapter 9 verse 9, eto. Dahil kung yan ang gagawin mo, eto ang dapat mong gawin. Ecclesiastes chapter 9 verse 9. Page 761. Eto. Anong gagawin mo para hindi ka makaisip na maghanap? Nang idadagdag sa asawa mo o papalitan mo yung asawa mo? Eto. Gagawin mo, lalaki sa lalaki ito. Anong gagawin mo? Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan. Anong sabi niya? Mabuhay ka daw ng masaya. Saan? Sa kaarawan ng buhay mo, sa asawa mo. Magalak ka daw sa asawa mo sa buong buhay mo. Walang kinalaman kung matanda ng asawa mo, may puti ng buhok, wala ng curvature ang katawan, hindi na Coca-Cola body katulad ng pinakasalan mo, abay kapatid ko. Sabi ng asawa ko, may asim pa daw siya. Sobrang asim. Sa totoo lang, walang kinalaman ang edad sa pag-aasawa. Dahil ang pagmamahal mo, lalaki, ay hindi dapat magbago. Ang pagmamahal mo, nung una mong makita ang asawa mo, na halos lumukso ang puso mo, na halos ipangako mo ang langit at lupa, ang mga buwan at ang mga bituin, abay dapat ganun pa rin hanggang sa paglipas ng panahon. Kaya sabi niya, magalak ka sa asawa mo sa buong buhay mo. Totoo yan. Excuse me. Magalak ka sa asawa mo sa anumang panahon. Pagtandaman ninyo, maputi na mga buhok ninyo, magalak ka sa asawa mo. Okay? Efeso chapter 5 verse 33. Eto, sabi niya sa Efeso chapter 5 verse 33. Efeso chapter 5 verse 33. Itong sinabi pa ng Apostol Pedro sa mga lalaki. Chapter 5 verse 33. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa saan? Sa inyo, sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. Anong sabi niya? Inulit na naman niya ulit. Kayo daw mga lalaki ay ibigin ninyo natin ang ating kanyang sariling asawa. Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Okay? And sabi niya, ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Unang tagubilin sa babae. Babae daw, gumalang ka sa asawa mo. Hindi ibig sabihin na magkaiba kayo ng panuntunan sa buhay, hindi mo na igagalang ang asawa mo. Okay? Tabi-tabi po. Sa mga babae na medyo may pinag-aralan at yung asawa ay walang pinag-aralan, baka tingin nyo mas mataas ang tingin nyo sa sarili ninyo kaysa sa asawa ninyo. Walang kinalaman ng pinag-aralan sa may asawa. Okay? Ibigay mo, babae, ang paggalang sa iyong asawa. Dahil asawa mo siya ang ulo ng pamilya, katulad ng ating rabay na ulo ng asimblya. Okay? Tandaan natin, inahalintulad natin ang pagmamahal ng asawang lalaki sa pagmamahal ng rabay sa kanyang asimblya. Since ang ating rabay ay ulo ng asimblya, ang asawa naman ay ulo ng mag-asawa. Okay? Naintindihan? Kapatid kong lalaki, naintindihan mo yung responsibilidad mo. Una mong responsibilidad, mahalin mo ang asawa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pangalawa, aalagaan mo siya at iingatan. Pangatlo o pang-apat, ikaw ang mag-provide ng kanyang pangangailangan sa araw na ito at sa darating na hinaharap. Meaning, huwag kang tumigil sa pag-provide sa kanila. At magsaya ka
sa iyong asawa magmula nang napakasalan mo siya hanggang kayo'y natitirang buhay dito sa lupa. Hanggang sa pagtanda at kung sino man ang mauna sa inyo ng asawa mo. Maputi man na ang buhok, dapat maligaya ka pa rin sa asawa mo. Okay? Hindi nawawala yung pagmamahal mo, kundi lalong nadadagdagan. Sabi nga sa kasabihan, ang tubo ay matamis, lalong tumatamis daw, sabi ng asawa ko, habang lumalapit ka sa dulo. Totoo yan. Okay? Kaya, magsaya ka kapatid ko sa kandungan ng asawa mo habang buhay. Makinig. Babae naman. Makinig ka naman babae. Ito naman yung para sa iyo. Okay? Ngumiti naman kayo mga lalaki para marinig naman natin yung mga karakteristik ng babae. Baka ito'y hindi nyo nakikita sa asawa nyo. Sabihin nyo, darling, narinig mo yung salita ni Pastor, kamo, no? Hindi ko salita ito. Sermon ni Pastor, kamo, dahil sermon ko ito at binabasa ko. Okay? Simulan natin. Unang Pedro, chapter 3, verse 1. Okay? Magmumula kay Pedro yung unang ating talastasan sa mabuting asawang babae. Ito. Now, bago yun, sabi niya, dito muna tayo sa Proverbio. Proverbio chapter 18 verse 22. Ito ay dagdag na tagubilin sa lalaki. Ito. Proverbio chapter 18 verse 22. Baka makalimutan ko ito ay. Mga lalaki, kapag nakita ninyo ang karakteristik, karakteristik ito ng babae, ano? Okay. Yung binasa ko pala kanina, karakteristik ng isang mabuting asawang lalaki. Nawawala tuloy ako. Ngayon naman, karakteristik ng isang mabuting asawang babae, ano? Okay, ito. Talasasin natin. Now, unang Pedro, lalaki, babae kung naghahanap ka ng mapapangasawa, ito. Ang dapat maging karakteristik mo, bago ka sumagot sa oo ng nanliligaw sa iyo. Unang Pedro chapter 3 verse 1. Ito, makinig. Unang magiging responsibilidad mo, kapatid na babae. Unang Pedro chapter 3 verse 1, page 1469. Kung hindi ka pa handa, abay, wag mo munang gagawin. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, kayo daw mga asawang babae, the moment na nag-commit ka ng yes, at sinabi mong I do sa harapan ng magkakasal sa inyo, ito na yung magiging responsibilidad mo. The moment na sinabi mong I do, eto, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita, sa pamamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawang babae. Now, unang responsibilidad mo daw babae, anong sabi niya? Magpasakop ka sa asawa mo. Now, hindi ikaw yung ulo ng sambahayan, kapatid kong babae, kundi ikaw yung nasa baba ng asawa mo. May kasabihan daw yung mga babae na yung asawa nila ulo, pero sila yung leeg. Abay kapatid ko, hindi totoo yun. Huwag kang maniwala doon sa sabing yaon. Dahil hindi ka tunay na asawang babae at isang mabuting asawang babae kung mananampalataya ka sa salitang ikaw yung leeg. No, hindi. Hindi ikaw yung leeg. Kundi ikaw ay kasama ng asawa mo, pero magpasakop ka sa desisyon ng asawa mo. Naintindihan po natin. Okay? Dito, ibaba kong pagbasa, verse 3. Na wag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok. Kapag daw nagpaganda ka, wag kang magpaganda sa labas. Anong ibig sabihin nito? Pagsusuot ng mga hiyas na ginto,
o pagbibihis ng maringal na damit, hindi daw ito yung magiging gagawin mo bilang asawa. Hindi magpaganda, lalong magpaganda ka sa labas, hindi. Magpabili ka ng mga alahas, hindi. Magpabili ka ng mga magagandang damit, hindi daw yun ang magiging unang ano. Magiging karakteristik mo. Eto, verse 4. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo. Maamo meaning banayad sa pananalita. Hindi, anong tawag dito? Hindi magaspang ang pag-uugali. At payapa, payapa daw. Hindi Armalite, umagang-umaga. Payapa meaning may kababaang loob. At maamo meaning hindi mo hindi mo kakikitaan ng tinatawag na pagkairita. Pag naapakan mo yung paa nyo, abay, outs ka nyo. Ano pa? Na may malaking halaga sa paningin ng ama. Paano mo magagawa ito? May malaking halaga sa paningin ng ama, meaning ikaw ay gumaganap sa kalooban ng ama. Asawang babae. Kaya talasasin mo kung handa ka na ba. Kaya mo bang maging ganito bago ka magsabi ng oo? At kapag hindi mo pa nagagawa, kapatid kong babae, abay, simulan mo na. Okay? Sunod, proverbio. Pasakop ka, sabi niya sa asawa mo, di ba? Pangalawa, huwag kang magpaganda sa labas. Kundi magpaganda ka sa loob, ng kabutihang loob, maamo at, anong sabi niya? Payapa. Sunod, Proverbio chapter 12 verse 4. Eto. Kinig pa, babae. Kawikaan chapter 12 verse 4. Kawikaan chapter 4 verse 12. Chapter 12 verse 4. Eto. Page 735. Ito pa ang sabi niya. Sabi niya, ang mabait na babae, dapat mabait ka daw. Ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa, meaning honor, crown, hiyas ng asawa niya. Ngunit siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Now, kung hindi ka mabait, meaning wala kang kagandahang loob, magaspang sa pag-uugali, abay, kapatid ko, baka hindi ka ipakilala ng asawa mo sa mga kakilala niya. Mahihiya siya dahil hindi ka magiging dangal sa kanya. Kamalas naman ng asawa mo. Talasasin ninyo. Hindi mo daw binibigyan ng honor o dangal ang asawa mo pag hindi ka magiging katulad ng mga nabanggit. Maging mabait ka daw, sabi ng Kawikaan. Ito'y sinulat ni Haring Solomon. Ano pa? Ibaba ko pagbasa. Proverbio chapter 31. Eto. Proverbio chapter 31. Eto. Ang iba pang karakteristik ng isang mabuting asawang babae o magiging asawang babae kapag naghahanap pa lang. Eto. 31, simulan ko sa verse 10. Eto. Page 751. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Question mark ito, kapatid ko. Ibig sabihin, bihira na daw yung mabait na babae. Kaya kapatid kong lalaki, kung mabait yung asawa mo, ay huwag mong pakawalan. Ang isang mabait na babae, sinong makakasumpong?
sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Now, ibig niyong sabihin, mas mahalaga daw ang babait na babaeng asawa kaysa sa hiyas na rubi. Abay, ang swerte mo naman kapatid ko pag mabait ang asawa mo. Pag sinabing mabait, mapagpakumbaba, maamo, payapa, at nagpapasakop sa asawa. Okay? Ano pa? Ito, verse 12. Ito, verse 12. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya, meaning gumagawa siya ng mabuti sa kanyang asawa, at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Wala kang maipipintas sa babae. Mabait. Mabuting asawa. Okay? Ano pa? Verse 15. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa. O, bumabangon maski gabi pa. At anong ginagawa? At nagbibigay ng pagkain sa kanyang sangbahayan. So meaning, pag galing ang kanyang asawa sa trabaho at ginawi, bumabangon daw siya para maganda ng kanyang pagkain. Ang bait niya, ano? At ang kanilang gawain sa kanyang mga alilang babae, mabait daw siya kung meron siyang alilang babae. Talagang mabuting asawa, ano po? Verse 19, ito pa. Kanyang itinanga ng kanyang mga kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. Marunong sa gawaing bahay. Nagsusulsi ng mga damit. Meaning kapag may punit ang damit dahil wala mo ng pambili, ay marunong magsulsi. Marunong magsinop sa bahay. Yung ibig sabihin, hindi bulagsak. Okay? Ano pa? Kapatid kong lalaki, dapat makita mo sa asawa mo. Okay? Ito, verse 24. Gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili. Ang ibig sabihin, tinutulungan niya ang kanyang asawa na magtipid at kung kailangan niya maghanap buhay paminsan-minsan, tinutulungan niya ang asawa niya maghanap buhay. Mabait na asawa, mabuting asawa. Ito pa, verse 26. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan o hindi Armalite umagang-umaga. Hindi Armalite sa tanghali, hindi Armalite sa gabi. Kailan siya nagsasalita? Kung magsalita siya ay may karunungan, meaning may aral. Hindi lang nagdadak-dak-dak na wala namang kadahilanan. Maliit lang na bagay, nagpuputak na. Abay kapatid ko, tingnan mo, kung ito yung galing ng asawa mo, ngayon pa lang sabihin mo, darling, narinig mo yung sermon ni pastor. Hindi daw maganda sa isang mabuting asawa. Okay? Makinig. Verse 28. Nagsisibango ng kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad, pati mga anak niya. Ay tinatawag na mapalad dahil sa kanya. Meaning, ipinagpupuri siya ng kanyang mga anak dahil mabait siyang asawa, mabuting ina. Okay? Kaya mahal na mahal siya ng kanyang mga anak. Inaalagaan niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga pangangailangan, ibinibigay niya. Ito yung mabuting asawa. So pag mabuting asawa, mabuti ring nanay at ina ng iyong mga anak. Abay kapatid ko, huwag mong pakawalan ng asawa mo. Okay? Verse 30. Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot kay Amang Yahweh ay siya'y pupurihin. So ito palang karakteristik na ito ay magiging pag-aari ng isang babae at magiging mabuting asawa. Pero anong magiging unang karakteristik para ito'y magawa niya, magkaroon sa kanya? Kung ito'y natatakot kay Amang Yahweh. Kaya talasasin mo kapatid ko. Kung ikaw ay naghahanap ng mapapangasawang babae, ang una palang maging hahanapin mo para maging mabuting asawang mapapangasawa mo, dapat may takot kay Amang Yahweh. Kapatid ko, talasasin mo. Yung may takot kay Amang Yahweh. Okay? Kaya sabi niya dito sa Proverbio, chapter 18, verse 22, ibababa ko ang pagbasa, o itataas ko kako sana.
Proverbio chapter 18 verse 22. Ito ang sinasabi niya, page 740. Sino mang lalaki, sino daw mang lalaki, ang makakasumpong ng asawa na katulad ng aking mga binanggit, ay ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap kay Amang Yahweh. Hallelujah! Pag lalaki, ito daw ang nahanap mo. Ano yung nahanap mong mapapangasawa mo o asawa mo? Karakteristik niya, natatakot kay Amang Yahweh. Nagpapanikluhod sa'yo. Meaning, ikaw ang kanyang pinagdidesisyon sa inyong buhay. Ikaw yung kanyang ulo ng kanyang pamilya. Ano pa? Naninilbi. Pinagsisilbihan ka bilang asawa at pinagsisilbihan yung mga anak mo. Pangapat, tumutulong sa paggawa at paghahanap buhay kung kinakailangan tumulong. Masinop sa buhay, meaning hindi bulagsak. Kung ang kanyang mga salita, kung kanyang bibig ay binubuka, may, anong tawag dito? May karunungan. Hindi yung taratitat sa umaga, armalite sa tanghali, ganon din sa gabi. Hindi daw siya ganon. And, anong sabi niya? Iginagalang siya ng kanyang mga anak dahil mabuti siyang ina ng iyong mga anak. Pag ito daw yung karakteristik na nahanap mo, kapatid ko, ikaw daw ay nakahanap ng lingap kay Amang Yahweh. At ikaw ay pinagpala na magkaroon ng mabuting asawa. Okay? Now, ano bang kahalintulad ng lingap? Ito, verse 4, chapter 3, verse 4 ng Kawikaan. Chapter 3, verse 4. Ito. Page 727. Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan. Ikaw daw lalaki ay nakahanap ng mabuting kaunawaan. At sa paningin ng Ama at ng tao, ikaw ay bibigyan ng kapurihan ng Ama at ng mga tao na makakakita sa iyo. Sasabihin nila sa iyo, mabuti kang asawa dahil mabuti ang asawa mo. Masinop, mabait, may pakundangan. Okay? So, ang lingap sa iyo na binigay ni Amang Yahweh ay karangalan para sa iyo. Now, ano pang sinabi niya? Proverbio uli, Kawikaan chapter 8 verse 35. Ito pang sinabi niya sa isang mabuting asawa, kung anong kahalintulad. Page 732. Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ni Amang Yahweh. Ang makasumpong daw sa isang mabuting asawa, sa isang mabait na asawa, sa isang masinop na asawa, ay buhay ang nasumpungan. Totoo naman, dahil ang asawa mo ay magiging kasama mo habang ikay naririto sa lupa. Kaya nga magsasama kayong mag-asawa habang buhay. Maliwanag yun, ano po? Ano yun, darling? Basahin ko daw ang siyang 36. Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nagtatanim sa akin. Wala namang kinalaman to, darling. Walang kinalaman yung 36. Pinabasa ng asawa ko. Okay, now, so ito yung mga karakteristik ng isang lalaki at isang babae para maging isang mabuting asawa. Now, ito yung mga huwag gagawin ng isang babae at isang lalaki para magkaroon ka ng mabuting pagsasama. Ito. Ito yung not to do. Huwag niyong gagawin. Okay. Babae, lalaki, tingnan natin kung kanino ito mag-fall. Okay. Genesis chapter 3. Ito, tingnan natin kung kanino ito mag-fall. Genesis chapter 3 verse 17. Ito ang sinabi. Genesis chapter 3 verse 17.
Genesis chapter 3 verse 17. Sabi niya, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa. Ikaw daw lalaki at nakikinig ka sa tinig ng asawa mo, meaning ang asawa mo ang puno ng pamilya. Anong mangyayari? Dahil ikaw ay kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Susumpayin ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Hindi ginawa ni Amang Yahweh na maging puno ang babae. Kaya kapag ito daw nangyari sa iyo, hindi magiging maganda ang magiging buhay niyo. Uulitin ko uli. Hindi itinakda ni Amang Yahweh na mamuno ang babae sa lalaki. Kaya wag mong gagawin yan, babae sa asawa mong lalaki. At ikaw naman lalaki, wag mong ibibigay ang karapatan mo na ang mamuno yung asawa mong babae. Kapatid ko, wala yan sa tunay na nananampalataya. Okay? Ano pa? Eto, Efeso chapter 5 verse 23. Ang katibayan pa na wag mong gagawin. Doon sa sinabi kong, wag kang mamumuno babae sa asawa mo. At ikaw naman lalaki, wag mong ibibigay ang karapatan mo sa babae. Hindi itinakda. Now, hindi ko sinabing wag mong didinggin ang asawa mong babae. Didinggin mo ang asawa mo. Lahat ng sasabihin niya, diringgin mo. Pero at the end of the day, ikaw ang magdidesisyon para sa inyo. Okay? Efeso chapter 5 verse 23. Ito ang sinabi niya. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Anong sabi ni Pedro, ni Saulo? Ang lalaki daw ay pangulo ng kanyang asawa. Hindi ang babae. Okay? Gaya naman ng ating Mesias na pangulo ng asemblya, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang ulo daw ang magliligtas sa katawan, meaning ang ulo ang magliligtas sa asawa at sa mga anak. Kaya hindi pwedeng mamuno ang babae dahil sa kanyang karakteristik, mas mahina siya sa lalaki. Okay? Wag mong sabihin mataas ang pinag-aralan mo, walang kinalaman ulit pinag-aralan dito. Okay? May pinag-aralan ka man, pero at the end of the day, yung asawa mo pa rin ang puno. Makinig. Proverbio chapter 21 verse 19. Proverbio 21 verse 19. Ito pa, wag niyong gagawin. Proverbio 21 verse 19. Verse 19. Ito pa. Makinig. Page 743. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain, kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Babae, makinig ka. Ang sinasabi rito, mas mabuti pa daw ang asawa mo na tumira doon sa ilang na walang mga bahay, kaysa tumira sa iyo na palatalo at magagaliting babae. Alam niyo yung palatalo? Maliit lang na bagay pinapalaki. Naghahanap ng mali. Palatalo at magagaliting babae. Yung mga pagkakamali mo nung nakarang araw, uulit-ulitin sa pagmumukha mo. Palatalo siya Naghahanap ng reason para magalit sa iyo. Anong sinabi niya rito? Para sa babae. Ibig sabihin, karakteristik ng babae parang, anong tawag dito? It's their nature. Kapag hindi mabuti at mabait na asawang mapapangasawa mo, it's their nature na maghanap ng kanilang ng mali na anong tawag dito? Itatalo sa iyo. It's their nature na magingay. It's their nature na magsalita. Kaya mag-ingat ka, asawang lalaki. Ikaw naman asawang babae, huwag ka naman ganito. Alam ko na kung ikaw ay takot kay Amang Yahweh, ay hindi ka magiging palatalo. Hindi ka naghahanap ng mali ng asawa mo. At kung may nagawa mang mali ang asawa mo, abay, huwag mong inuungkat-ungkat araw-araw. Pag sinabing naghumingi na ng sorry ang asawa mo, that's it, sorry na, nakalimutan mo na yung kanya mga pagkakamali. Huwag mong bubuhay-buhayin araw-araw.
abay wala kayong mapupuntahan. Kaya sabi ni Solomon, mas mabuti pa daw tumira doon sa ilang kaysa tumira sa isang babaeng palatalo. Huwag naman sana, kapatid ko. Okay? Sumunod, Proverbio 25 verse 24. Ito pa. Kanino naman kaya ito mapupunta? 25 verse 24. Page 747. Ito pa sabi niya. Maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, again, kaysa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. Inulit na naman ni Solomon. Bakit? Walang magandang ibubunga. Now, isipin mo, yung asawa mo, mas gusto niyang tumira doon sa bubong, na mag-isa, kaysa tumira sa inyong bahay na pinagawa na may asawang palaaway. Sabi ko nga, palaaway, lagi naghahanap ng dahilan para makipag-away sa asawa, magagalitin, mairita, kunting kibot, nagagalit. Abay kapatid ko, sayang ang buhay nyo kung palaging ganito magiging katuturan ng pang-araw-araw nyong buhay. Huwag nyong gagawin babae, babae ang pinag-uusapan dito, dahil ito yung nature ng babae na katulad ng ginawa ni Eva. Huwag niyong gagawin. Sunod. Proverbio chapter 31 verse 30. Nabasa ko na yata ito Yan, nabasa ko na. Ito, Proverbio chapter 10 verse 4. Ito, Proverbio 10 verse 4. Page 733. Proverbio, Kawikaan, chapter 10, verse 4. Ito naman sabi niya, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Anong sabi niya rito? Ito'y para sa lalaki. Huwag ka daw maging tamad, kapatid ko. Dahil ikaw ay magiging dukha kung ikaw ay tamad sa paghahanap buhay. Kaya sabi niya, nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Tamad ka nga So, paano ka magsisipag kung tamad ka? Now, sino ang magiging dukha? Hindi lang ikaw, kapatid na lalaki, ang magdudukha, kundi ang asawa mo at ang mga anak mo ay magdudukha. Huwag kang maging tamad, kapatid ko. Kumilos ka. Sa araw-araw na ginawa ng ama, maghanap buhay ka para sa kanila. Nagbigay lang siya ng isang araw para magpahinga at ang kanyang mga piyesta na ipagpapahinga. Other than that, maghanap buhay ka. Okay? Ngunit yumayaman ang kamay na masipag. Ang kamay daw na masipag, yumayaman. Hindi nagugutom. Walang pangangailangan. Hindi nauubusan. Ito ang kamay na masipag. Kaya kapatid ko, mamili ka. Ika'y magiging tamad o ikaw ay magsisipag. Mamili ka, kapatid ko. Pero kung gusto mong maging masaya ang asawa mo at mga anak mo at matawag kang mabuting asawang lalaki, magsipag ka. Okay? Magsipag ka. Ano pa? Proverbio chapter 12 verse 20. Proverbio chapter 12 Proverbio chapter 10 verse 5. Ibababa ko sa verse 5. Ito, verse 5. Yung binasa natin kanina, verse 4. Ngayon naman, verse 5. Chapter 10 verse 5. Siyang nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak, sabi niya. Ngunit siyang natutulog sa pag-aani ay anak ng kahihiyan. So kung ikaw daw ay marunong maghanap buhay, inulit niya uli, ikaw daw ay pantas na anak ng ama at mabuting asawa. Pero kung ikaw daw ay natutulog, pag oras ng tag-ani, abay, ikaw ay kahiya-hiya. Abay, kinakahiya ka ni Amang Yahweh, kapatid ko. Dahil walang anak si Amang Yahweh na tamad. Sunod. Excuse me. Proverbio chapter 12, verse 11. Ito.
12:11. Ito pa, inulit-ulit niya. Page 735. Siyang bumubukid ng kanyang lupain ay nagkakaroon ng saganang tinapay. O, ang masipag hindi magugutom. Totoo. Wala pa ako nakitang masipag na nagutom. Okay? Ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. Kapag tamad ka daw ay wala kang pangunawa. Kaya mga kapatid na babae, kung ang asawa nyo tamad, abay batugan, ngayon pa lang gisingin nyo na. Ha? Pagsabihan ninyo na makinig sa aral para tumino at baka sakaling magsipag. Okay? Sunod, eto. Hebreo chapter 13 verse 5. Eto. Sunod pa. Hebreo chapter 13 verse 5. Hebreo chapter 13 verse 5. Eto, sinabi pa niya. 13 verse 5, page 1457. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Oh, kanino kaya ito? Both. Babae, lalaki. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Oh, sa babae, makontento ka daw kung anong may bibigay ng asawa mo. Huwag mong pangarapin yung nakikita mo sa kapitbahay mo na maraming mga appliances. Ang appliances na ng asawa nyo, baka wala pang TV, transistor na radyo. Pero magkasya ka daw sa iyong tinatangkilik, meaning makontento kung ano yung kayang ibigay ng asawa mo at hindi naman tamad yung asawa mo at nagtitipid lang siya, abay magsaya ka na at makontento. Okay? Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Si Amang Yahweh daw ang nagsasabi na hindi kanya papagkulangin. So pag kumakain kayong 3 beses sa araw, meron kayong damit, hindi naman kayo giniginaw. Meron naman kayong bahay na hindi tinutuluan ng tubig. Pag may pangangailangan yung mga anak ninyo, kahit paano nabibili naman ninyo, abay, makontento ka na. Maski wala kang alahas na may bili ng asawa mo. Maski hindi ka makapagdamit ng mamahalin. Makontento ka, kapatid ko. Dahil sa paningin ng asawa mo, ikaw pa rin naman ang pinakamagandi. Magdamit ka man ng mura, magdamit ka man ng luma, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Tanong mo yan sa asawa mo. Itong asawa ko, hindi ko maalala kung binilhan ko ng mamahaling damit ng asawa ko. Kailan ba ka na binilhan, darling? Hindi ko maalala. Ang mga binibili niya damit, nasa dirt cheap. At minamana niya sa kanyang mga anak. Yung mga anak namin na mga dalaga, sila kahit paano ang medyo may nabibiling pakonti-konti. Pero ang asawa ko, hindi ko maalala. Okay? Binibilan ko siya ng damit, pero hindi mamahalin. Kaya mga lalaki, bilhan nyo yung mga asawa nyo ng mga damit. Kung hindi nyo kayang mamahalin, huwag kayong bumili. Okay? Walang kinalaman ng presyo. Ang importante, maaalala natin na alagaan at kalingaan yung mga asawa natin. Okay? Sunod. Efeso chapter 4 verse 16. Eto. Efeso chapter 4 verse 16. Efeso chapter 4 verse 16. Galasa. Efeso 4:16, 4:26 kako sana. Efeso chapter 4 verse 26, page 1400. Eto. Efeso chapter 4 verse 26.
kayo'y mga galit. Kanino ito? Both. Kayo'y magagalit, sabi niya, pero wag kayong magkakasala. Okay? Pwede raw kayong magalit, babae sa lalaki. Pero wag kayong magkakasala. Anong ibig kong sabihin? Pag nagalit kayo, wag kayong magsasalita ng hindi makakain ng pusa. Meaning, wag kayong magsasalita ng mga masasamang salita. Wag kayong magbibitiw na at the end of the day, pagsisisihan ninyo. Ha? Huwag kayong magmumura sa harapan ng asawa nyo at mga anak ninyo sa galit ninyo. Kaya yun sabi niya, huwag kayong magkakasala. Excuse me. Pwede kayong magtaas ng boses at magalit. Pero sabi niya, ang galit ninyo ay huwag lumubog ang araw ang inyong galit. Lalo tuloy na ko na yung aking sipon. Nairit na tubig. Lalaki, kung magalit ka, huwag daw lumugad ng araw. Babae, pag nagtampo ka, huwag hanggang sa gabi, may tampo ka pa rin. Alam ko, ang babae ang matagal mawala ang tampo at galit. Pero sinasabi ng Efeso, huwag lubugan ng galit, lubugan ng araw ang galit ninyo. So bago lumubog yung araw, abay bati na kayong mag-asawa. Mahirap matulog ng galit ang isa. Hindi kayo makakatulog. Talasasin ninyo, mag-asawa kayo sa harap ng ama at sa harap ng mga tao. Kayo'y nananampalataya. Magsilbi kayong ilaw at mabuting halimbawa sa mga anak ninyo. Dahil paglaki ng mga anak ninyo, gagayahin nila yung mga nakikita sa inyo. Kaya ikaw, kapatid na lalaking asawa, kung mali ang ginagawa mo, makikita ng mga anak mo, ganun din ang gagawin nila. Ipagpapatuloy nila yung maling gawa mo. Wala ka na ibungang mabuti sa mga anak mo. Ikaw din babae, ganun din. Kung mali ang ginagawa mo sa asawa mo at maling pakundangan ang ginagawa mo, ikaw ay hindi naging mabuting asawa at mabait na asawa, gagayahin ka rin ng anak mong babae. Ipagpapatuloy din niya ang mali mong gawa. Wala kang nagawang mabuti. Sana hindi ka na nag-asawa. Pareho kayong sana hindi na nag-asawa. Kaya mga kapatid ko, talastasin natin na ang mga karakteristik ng isang mabuting asawang lalaki at babae, sana'y nasa atin to lahat. And then, huling talata ko para isang mabuti na asawang lalaki at babae, itong nasa Efeso chapter 6 verse 18. Eto. Efeso chapter 6 verse 18, kung hindi pa ninyo ito ginagawa, bay gawin nyo. Dahil ito'y nakakatulong sa pagsasama ninyong mag-asawa. Efeso chapter 6 verse 18. Page 1402. Baka hindi nyo pa ito ginagawa. Gawin ninyo. Na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Anong sabi niya? Magtiyaga kayong manalangin. Sabay kayong mag-asawa. Now, kung hindi nyo pa nasubukan, maghawak kamay kayong nananalangin pareho at ililid ng asawa mong lalaki, abay gawin ninyo. Nakakatulong ito sa inyong pagsasama. Dahil kami ng asawa ko, ganun kami. Bago matulog, nananalangin kaming sabay. Magkahawak kamay kami. At ako yung naglilid ng panalangin. Kung hindi nyo pa ginagawa, mga kapatid ko, gawin ninyo. Kung makikita ito ng mga anak ninyo, paglaki nila, gagawin din nila. Kayo ay nagiging isang mabuting halimbawa na magulang at mabuting asawang lalaki at babae sa harapan ng inyong mga anak. At kung magiging maayos ang inyong buhay, ito'y magiging halimbawa ng buong kapatiran. Dahil lalaki din ang inyong mga anak na mabubuting mga bata. Kaya mga kapatid ko, talastasin natin ang ating mga ginagawa sa harapan ng ating mga anak at sa harapan ng ating rabay na tumitingin sa atin. Maging mabuti po tayong mga asawa at mabuting mga magulang ng mga anak natin dahil ang mabuting asawa
ay mabuting magulang din. Mabuting anak din sa mga magulang pa natin na natitirang buhay. At higit sa lahat, mabuting lingkod ng ating Ama at ng ating Rabay. Kaya mga kapatid ko, talasasin natin ang pagiging isang mabuting asawang lalaki at babae ay mula sa ating Rabay. At ito'y kagustuhan ng Rabay na mapa sa atin, kaya ito'y binigay niyang aral sa atin para mamuhay tayo ng may galak sa ating mga puso. Magalak sa ating buhay, magalak sa ating mga asawa, makontento sa binibigyan ng ating asawang lalaki, maging mabuting asawa at mabait na asawang babae, at ikaw naman lalaki ay maging katulad ng ating Rabay na isang puno, ulo at nagbibigay ng pagpapala sa kanyang sa kanyang asawa at sa kanyang sangbahayan. Kaya mga kapatid ko, ito po yung aral natin. I pray na may nakuha po tayong aral sa oras na ito na gawin po natin upang tayo po ay maging isang mabuting asawang lalaki at maging isang mabuting asawang babae sa ating mga asawa. Na ito naman po ay kahilingan ng ating Rabay. Hallelujah. Salamat po sa mga nakikinig at sa mga makikinig pa. Naway ang aral pong ito tumimo po sa atin para lalo pong magtumibay ang pagsasamahan natin ng mag-asawa. Ang asawa ko, sabi ko nga 50 years, I'm 50. Si darling ko magpi-51 at kami po'y kasal na ng almost 26 years. Magpi-26 26 na ba? O yeah, 26 years na pala kami nung abroad. Okay? Si Sister Bilin kanina 33 years. Okay? Pwede kayong magbangayang mag-asawa, pero wag lulubugan ng araw ang inyong mga bangayan at pagtatalo. Huwag kayong magsagutan na mag-away na mag-asawa sa harapan ng mga anak ninyo. Hindi rin magandang halimbawa. Ikaw naman asawang babae, magpahinuhod ka sa asawa mo at bawasan mo yung kadadadakdak mo na wala namang dahilan. Ano po? Ikaw naman lalaki, magsipag ka habang ikay nabubuhay na kasama ng asawa mo at maging maligaya ka sa kandungan ng asawa mo. Walang kinalaman ng edad. Okay? Ang puno o ang tubo ay matamis hanggang dulo. At sabi ng asawa ko, tumatamis hanggang pag malapit na sa dulo. Totoo po yan. Hallelujah po. Salamat po. At ang ating pagpapala na nagmula sa ating Rabay ay lubos po ang ating pasasalamat. Naway ang kanyang kagandahang loob at kaalaman at pangunawa ay mamalagi po sa atin. Ito po yung aral natin sa araw na ito mga kapatid ko, na sana'y maging isang halimbawa tayo na isang mabuting lingkod. Ganito rin po ang ginawa ng babaeng ito nang siya po'y nabiyayaan na makarinig na aral sa salita ng ating Rabay. Siya rin po ay naging isang mabuting lingkod. Kaya nung siya nabigyan ng pagkakataon para patunayan naman kung gaano niya pinahalagahan ang pagmamahal ng Rabay sa kanya na pinatawad ng kanyang mga kasalanan, siya po ay kinuha niya kakusana yung pinaka-importanting bagay na pag-aari niyang material, yung pinakamahal na pag-aari niya, I guess, na nagkakahalaga ayon sa kwento ng 1 taong sahod. Pero ibinuhos niya ito ng buong buo sa ating Rabay, isang boteng pabangon nardo. Kaya nang ginawa niya ito, sinabi ng ating Rabay, siya'y gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, pinahalagahan niya ang mga salita ng Rabay. Kaya sinabi ng Rabay, kung kayo mangangaral ng mabuting balita, sabi niya, ipagsabi niyo ang ginawa ng babaeng ito bilang isang alaala sa kanya. Ang aral po natin mga kapatid ngayon ay isang aral ng mabuting balita kung paano maging isang mabuting asawa, asawang lalaki at asawang babae. Katulad po ng pagmamahal ng ating Rabay sa kanyang asimblya na inalagaan niya at binili niya ng kanyang sariling dugo na hanggang ngayon ay kanyang pinagpapala. Ganon din naman tayo mga asawang lalaki. Patuloy po nating pagpalain, gabayan, kalingain at ingatan ng ating mga asawa. Dahil sila po ay mga ina ng ating mga anak na ibinigay na pagpapala ng ating Rabay at ng ating Amang nasa langit. Hallelujah.
Hallelujah, shalom. Tayo po'y manalangin. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Mahal naming Ama at ang aming Rabay, salamat po sa aral na binigay nyo sa amin. Salamat po sa mga karakteristik o katangian na binahagi mo sa amin upang kami maging mabuting asawang lalaki at maging mabuting asawang babae at maging mabuting mga magulang na rin sa aming mga anak bilang isang halimbawa ng isang mabuti at magandang pagsasamang pamilya. Mahal na Ama, salamat po sa paggabay nyo sa amin sa aming buhay. Salamat po sa paggabay nyo po sa aming mga mag-asawa at may mga anak. Salamat po sa iyong pagpapala sa aming lahat. Mahal na Ama, lalo mong patatagin ang aming pagsasamang mag-asawa, sampu ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kapatiran sa lahat ng panig ng mundo. Ang pagsasama po sana ng mag-asawa, mahal na Ama, ay lalo pang magtumibay at ang pagpapalang manggagaling sa iyo ay hindi nila mabibilang-bilang. Mahal na Ama, salamat po sa kagalingan at kababaang loob na ibinigay mo sa amin upang kami maging isang tapat at tunay na lingkod at isang mabuting lingkod na gumaganap ng iyong kalooban. Pagpalain mo, mahal na Ama, ang mga nakinig at mga makikinig pa. Ganon din ang aming mga anak na magiging tunay at tapat na maging lingkod mo, na sila ay maging mabuting halimbawa sa mga susunod na magsisilbi para sa amin. Mahal na Ama, salamat po sa lahat ng pagpapala at higit sa lahat sa aming buhay na inihahabilin namin sa iyong mga kamay. Mahal na Ama, itong aming samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming dakila at nag-iisang tagapagligtas, ang aming Rabay at ang aming Master, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Shalom po. Salamat po. Good night. Okay, tutuloy na. May time pa naman po para ituloy po